Wow! Ay nako, mag-usap ang buong oposisyon. Yung sinigaw mga Lodi, ang susunod daw po na presidente, pwedeng-pwede raw po maging Pangulo ng Pilipinas, si Senator Risa Hontiveros ayon kay Antonio Trillanes. Kaya pala, atat kayo, gigil na gigil kayo Risa sa pagpapa-impeach kay VP Sara Duterte. Why will you insist on building condominium? Dahil kikita ka doon sa kontraktor ng condominium na may porsyento ka doon, kaya pinag-i-insist mo yung condominium. Sapul siya kay Cynthia Villar. Dahil kung hindi talaga yan ang kanyang pakay mga Lodi, bakit hindi siya nag-react? Si Senator Cynthia Villar pa ang lulukohin nyo about dito sa usapin ng lupain mga Lodi o pagbebenta ng lupa. Masyadong expert yan dyan. Actually, bakit nyo ini-insist ang condominium? Payag naman yung mahihirap na i-distribute na lang yung land sa kanila, and that's 500 a month. Nakalagay sa mandate nyo to help the poor and the homeless. But the poor and the homeless cannot afford the condominium. Papunta ka pa lang kasi Risa Hontiveros, pabalik na yan si Senator Cynthia Villar pag usapin po ng mga lupain na ganyan. Kaya wag ka na maikipagtalo dyan. Mapapahiya ka lang talaga. Yo, what's up mga Lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Ito po pa ang pambato ng kakamping kayong 2028 presidential election na si Risa Hontiveros. Ito nga po't may nakita tayong video mga idol at hindi naman po niya ito pinagkakailat at nagparamdam nga po ito noong May 21, 2025 na open daw po siyang tumakbo bilang presidente ngayong 2028. Ang tanong, tatanggapin ka ba ng masa? Huhubaran po natin ng maskara to si Risa Hontiveros kung ano po talaga ang ugali meron ito. Pero ito po muna, pakita natin mga Lodi ha. Wow! Ay nako, mag-usap ang buong oposisyon at pipiliin natin ang pinakamalakas na slave natin. Wow! Yung sinigaw mga Lodi, ang susunod daw po na presidente at ang sinabi niya, pipiliin daw po ng pinakamalakas nilang slate. Kunyari ka pa eh. Ikaw yung gusto mong tumakbo. Pipiliin natin ang pinakamalakas na slave natin na lalaban at manalo hanggang sa 2034, hanggang sa 2040 pa. Anak ng tinapay oh. Ito nga po sinabi po ni Trillanes na pwedeng-pwede raw po maging Pangulo ng Pilipinas si Senator Risa Hontiveros ayon kay Antonio Trillanes. Nung dati, si Leni Robredo yung gustong-gusto nyo maging presidente. Ngayon, ito naman si Risa. Anak na tinapay naman, oo. Bagoong ka talaga, Trillanes eh. Kaya pala, atat kayo. Gigil na gigil kayo, Risa, sa pagpapa-impeach kay VP Sara Duterte. Alam naman natin na ito po talaga si VP Sara Duterte ang magiging mainit mong katunggali kung may plano ka man tumakbo ngayong 2028. Ay, actually, hindi naman talaga mainit. Kumbaga wala naman po talagang challenge yan mga Lodi kung si VP Sara Duterte ang kakalaban ni Risa. Wala po talagang panama. Kahit si Leni Robredo pa yan mga idol. Lalong-lalo na pa siguro si Tambaloslos. O eto mga Lodi papakita ko lang po sa inyo kung ano po talagang tunay na ugali ni Risa Hontiveros. Baka naman po hindi po alam ng mga kababayan nating naghihirap dyan. Na ito po si Risa Hontiveros, lalo po kayong pahihirapin ito. Dito nga po sa pagbibigay ng lupain sa mga mahihirap, lalo pa pong pinahihirap ni Risa Hontiveros. Gusto pa po yata niyang pagkakitaan ang mga mahihirap. Ito nga po't nasupalpal po siya ni Senator Cynthia Villar sa gusto niya pong mangyari. Eto, pakinggan nyo mabuti para kayo'y matauhan na hindi po talaga siya para sa mga mahihirap. Para po siya sa mga middle class mayayaman ang serbisyong ibibigay po ni Risa Hontiveros. Wala po itong pakialam sa mga mahihirap. Ginagamit lang po niya yung salitang para sa mga mahihirap dahil nga po kailangan po niya ng boto ninyo. Pero ang totoo, wala po siyang pakialam lalong-lalo na po sa mga mahihirap na kagaya po nitong tinatalakay po nila. Panoorin po natin. Why will you insist on building them condominiums when you can distribute the land to them 500 a month lang? Kasi nga po mga Lodi, eto pong pinag-uusapan nila na dapat daw po i-distribute na lang daw po ang lupa sa mga mahihirap na magbibigay lang daw po sila ng 500 pesos a month. Pero ang gusto po ni Risa Hontiveros, gawan daw po ng condominium. Ang babayaran nila. Why will you insist on building condominium? Dahil kikita ka doon sa kontraktor ng condominium. Gumanon siya
Nakita nyo yung reaction mga Lodi? Tingnan nyo yung reaction ni Risa Ontiveros ha. Why will you insist on building condominium? Dahil kikita ka doon sa contractor ng condominium na may porsyento ka doon, kaya pinag-i-insist mo yung condominium. Sa pulsya kay Cynthia Villar. Dahil kung hindi talaga yan ang kanyang pakay mga Lodi, bakit hindi siya nag-react? Si Senator Cynthia Villar pa ang lulukuhin nyo about dito sa usapin ng lupain mga Lodi o pagbebenta ng lupa. Masyadong expert yan dyan. Bakit nyo iniinsist ang condominium? Payag naman yung mahihirap na i-distribute na lang yung land sa kanila, and that's 500 a month. Nakalagay sa mandate nyo to help the poor and the homeless. But the poor and the homeless cannot afford the condominium. Why not distribute the land under the community mortgage program na 500 a month lang ang ano nila? But ayaw nyo nun. To help the poor and the homeless. Pero ang plano po ni Risa Ontiveros, yung lupa daw po igawa ng kondominium para daw po may matirhan ng mga kawawa nating mahihirap at mga walang bahay. Eto mga Lodi ang senaryo na to nangyari rin po ito. Yung panahon po ni Yorme Isko na nagpatayo po siya dyan ng parang kondo na sa tingin ko babayaran daw po ng mga nakatira doon, hindi nga po yun yung nagkatotoo. Yan po ang ating pagbabasihan lang ang nangyari po kasi dyan mga Lodi, kung hindi ako nagkakamali, nagmamonthly po sila ng napakalaki pero hindi pa po sure na mapapasa kanila po yung kondo na yun na ginawa po dyan sa tondo. Kung hindi ako nakakamali mga Lodi parang gantong-ganto po yung gustong gawin ni Risa Ontiveros sa pinag-uusapan po nilang lupain na dapat po ipamahagi na lang sa mga hirap at mag-monthly na lang po sila ng 500 pesos, which is tama naman talaga na sinabi ni Senator Cynthia Villar na ganun po ang gawin para po ma-afford ng mga kawawa nating mga mahihirap na wala pong matuluyan. O ito pa, tuloy natin. Paalisin nyo doon sa lupa at tatayuan nyo ng kondo. Saan nyo dadalhin yung hindi kayang magbayad sa kondo? Saan? Di homeless na naman yon. Hindi ba unfair sa kanila? Pinaalis mo doon sa lupa na tinatayuan nila, tatayuan mo ng kondo, tapos ibibigay mo sa middle class, tapos yung mga mahihirap, wala na naman bahay. Tama to mga Lodi ganto-ganto po talaga yung nangyari doon sa tondo. Imbis na gusto po nilang tirhan yung kondo na yon, napapamahal po sila at hindi naman po sure na mapapasa kanila. Parang ang dating po kasi doon, nagre-renta lang sila sa kondo na yon, na hindi naman po talaga mapapasa kanila. Sa gobyerno pa rin po yun mga idol. Yes, Mr. You have to reconsider what you're doing. I think it's wrong. Yes, Mr. President. I think sa tulong ng Senado, dito sa mga budget plenaries natin, naisusulong natin yon. Hindi lang yung reconsideration, pero yung redesigning din mismo ng 4PH program. I think we have done the community mortgage program in Las Piñas for, I think, 30 years. And it's very successful. We just give them the land. They don't want the condominium. They just want to have a land to build their houses on. And if they cannot build nice houses today, they'll just try to earn so that in the future they can build houses in the land. But what they want is the land. Papunta ka pa lang kasi Risa Ontiveros, pabalik na yan si Senator Cynthia Villar pag usapin po ng mga lupain na ganyan. Kaya wag ka na makikipagtalo dyan. Mapapahiya ka lang talaga. Klarong-klaro lang talaga ang intention mo na magkaroon ka ng kita pagdating sa pagpapagawa ng kondominium dyan. Hindi para sa mahihirap ang iyong tinatayuan dyan, kundi para sa sariling interes, kung di ako nakakamali. Yun naman ang sinabi ni Senator Cynthia Villar, kaya nga nasusupla ka dito Wala kang masagot dahil nga may katotohanan din. Ito ba yung pambato nyo? Ngayong 2028 election, yung tipong para sa mahihirap ang sinisigaw, pero hindi naman pala para sa mahihirap ang kanyang pakay, kundi para sa sariling bulsa lang. Anak ng tinapay, kayo na lang mag-tandem nito ni Trillanes. Ngayon 2028, ikaw presidente ka, Risa Ontiveros. Vice President mo to si Trillanes na hindi naman nanalo bilang mayor dyan sa Caloocan. So hanggang dito lang po muna mga Lodi. Yan lang po ang gusto kong ibahaging video sa inyo. Na ito po si Risa Ontiveros. Kung nag-aasam po ito maging presidente ngayong 2028, huwag nyo na pong iboto. Dahil nga po, hindi po yan para sa mahihirap. Hindi po tayo matutulungan nitong babaeng ito, kundi para lang po sa sariling interest niya. Ang gusto niyang gawin at manatili po sa pwesto. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin sa 2028.